sa inyo lahat mga boss. At meron naman akong i-repair na bangka mga boss. Ang takbo nito mga boss ay parang kabayo mga boss, tumatalon-talon. So ang gagawin natin mga boss, naghanap tayo ng libil. Titirahin natin ito ng libil na. Yan. Ito yung gitna. Ang gitna ng cut niya ay libilado siya mga boss. Pantay na pantay siya. Ito lang hindi. Yan. Yan. Laki oh. Halos media yung tagilid niya mga boss. Sige mga boss, samahan niyo ako mag-repair mga boss. Ito yung hahabulin natin mga boss oh. Nilagyan natin yung so ganito siya mga boss. Bago nyo tirahin, kailangan nyo lang libilan para makita mo kung anong discarding gagawin mo. Kasi kung hindi mo libilan mga boss at back na diretso, delikado po tayo sa hulihan mga boss kung may diferensya. Kaya tingnan natin mga boss kung anong diferensya mga boss. Maghanap po kayo ng plywood na tuwid yung kabilang side mga boss. At ipatong mo dyan sa kasko yung dalawang cut na yan. Yan. Tinay mo yung likuran mga boss. Halos dos yung lubog niya mga boss. So ang gagawin natin mga boss, para hindi na tayo kasi itong kabila hindi pantay. So ganyan ang niya, diferensya. Halos sobra na ng 1/4. Magsapaw tayo dito sa plywood dito. Tapos itong last cut na to, tanggalin natin mga boss. Tatanggalin natin to, tapos iangat natin ang ulo, yung likuran, para makahabol sa dito sa dalawang cut. Yan. Ayan ang diferensya niya mga boss oh. Pantay yung dalawa oh. Kaya ang takbo ito mga boss, parang kabayo. Okay mga boss, samahan niyo magbakbak ito mga boss. Yun lang mga boss, lagyan natin ng butas to para malagari natin mga boss. Puputuloy natin to kasi nakaipit yung dulo nito sa ilalim ng plywood. So kailangan natin butasan yan at saka lagariin natin bago natin pupukin to pataangas. Okay mga boss. Ito yung hahabulin natin mga boss oh. Lahat yung boss oh. One and 3/4 yung hahabulin natin. So may media na kasko. So ang gagawin natin ulo, dagdag natin ang ulo mga boss. Magkabit tayo ng kahoy na ulo dito kasi ang molding niya is 1x1. So 1x1 din yung ito kabit natin dito. Okay mga boss, ito na siya mga boss. Kinabit na yung kasko, yung likod.
Kita mo yung mga boss, oh. Uno po yung nadagdag natin sa likod. Para magpantay po siya doon sa unahan mga boss. Yun. Uno po siya mga boss. Kailangan mo talaga ng pantay yung mga dulo nito. Bumaba mo ito ng kaunti. Mga ano lang, pinakataas yung 1/4. Para maganda yung takbo may mga boss. Okay mga boss. Magmasilya na ako mga boss. Yung mga boss, oh, ang kapal ng pinatong ito sa kabilang gilid. Dahil ang naka to mga boss, bumaba ng gusto to. Kabila, halos media po mga boss. Yan yung kapal ng plywood. Ito nga pala epoxy para kumantay lang doon. Kulang pa rin, magbawas pa rin. Bawasan ko pa itong side na to. Antayin lang muna natin itong mas matuyo. Saka natin i-grinder para kuminis. Boss, pagkatapos ng kasko, binaklas natin yung pundasyon yung mga boss, hindi naka yung epoxy hindi nakadikit sa plywood, oh. Hindi kasi pinuno yung hindi nilagyan ng epoxy to. Dito lang sa plataforma. So hindi siya didikit dito. Kasi paglatag mo lang ganyan, may hangin siya. So hindi talaga siya didikit. Kailangan mayroon ditong epoxy. Meron din dito. Tsaka nilagyan natin ng mga boss. 1 and 1/2 by 1 and 1/2 na kahoy para dito tayo maglagay ng bolt. Dalawa para matibay yung niya mga boss, kasi dito niya kasi nilagay sa sahig, lumusot yung ulo ng stud bolt. Kaya gumaganyan yung makina niyo. Okay mga boss, ayusin natin ito. Ayusin mga boss. Nilagyan natin, montahin na natin mga boss. Bali dito na tayo sa mga palikpik yung mga boss. Ang lalagyan pa natin ito ng patong mga boss. Yung kabila meron na siya. Pero lang sorry, wala. Ito na siya mga boss. Ganito lang po kalitaw yung natin mga boss. Yung tahe. Di ba kaya ito magbabasyo mga boss? Dito lang ito mga boss. Tapos ito mga boss, nadublihan ko na siya mga boss. Bali tapos na. May masilya na po yung loob. Bali bukas mga boss, pinturahan na natin to para sa Monday. Maipatakbo na natin. Okay mga boss, ganito na muna sa ating video mga boss. Thank you for watching.